Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang magiging topic natin sa ngayon. Ay may katanungan si Sialanyegenyo. Okay, sabi ni Sialanyegenyo ay, Sir, ano po ang diameter ng 12 gauge shotgun at inside diameter ng barrel? Gusto ko po gumawa ng pang home defense. Salamat. Sagot. Okay, sagutin natin yan. At may barrel tayo dito para makuha natin ang eksaktong sukat ng barrel ng shotgun. At gusto ko rin lang bigyan kayo ng update tungkol sa pag-concealed carry ng firearms dahil may bago na tayong batas na pumasa na sa sa 3 pagbasa, at gusto kong basahin ang comment ni Noy Pisa America. Ang sabi niya, Sir Elmer, balita ko ay pumasa na yung proposed amendment ng Republic Act 10591 sa House of Representatives, third readings. Pirma na lang ni PBBM ang kailangan para maging batas. Isa sa mga proposed changes ay tungkol sa concealed carry. Sa mga kapwa ko gun owner, it's our duty to be familiar with the national and local gun laws and follow them. It's integral part of being responsible gun owner. Nasa US ako pero inaalam ko pa rin ang batas ng Pilipinas just in case na mauwi ako. Thank you Mr. Pilorin for pushing the awareness of gun laws to your viewers. Marami ako natunan from your channel. Very informative and practical. Keep up the good work. Okay, so kumbaga anuhin lang natin yan, lilinawin natin yan. At para maging aware tayo sa mga batas. Tama yung sabi ni Sir Peace America na dapat alam natin. Okay, so ang isa pa, ang last ay dahil tatlo itong gusto kong talakayin ay yung nag-message na naman si Colt_733. Ang sabi naman niya ay, supalpalan mo ang mga buzzer, sir. Ipakita mo yung certificate mo para huminto na. Ipakita mo. Dahil nga binabas tayo. So sabi ko baka sabihin ng mga buzzer na mayabang tayo. Dahil ayaw ko talaga magpakita ng mga ganyan. Parang naiyabangan kasi ako. Pero sabi naman niya, sabi ni Colt_77, sabi niya, Pinoy Firearms Instructor, hindi kayabangan ang magpakita ng pruweba, sir. Pakita mo sa kanila yung certificate mo sa pagiging machinist. O sinama niya yung pagiging machinist at gunsmith at instructor. Sigurado ako, kanya-kanyang certificate yan, kada isa. O di magpapakita rin tayo. Ayaw ko sana ipakita pero kung hindi naman natin pakita, lalabas na tayo sinungaling. So, huling topic yan. So, sasalamatan ko lamang yung mga subscribers natin dahil tayo umabot na sa 43,100 plus mga subscribers. Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo ay nakatulong sa ating beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Thank you kay Noli Peace America sa pagpapadala sa ating premier videos. Pambili natin ngayon ay pambili naman natin ng school supplies. Ganyan din kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, una natin puntahan yung tungkol dito sa diameter ng gauge ng 12 gauge shotgun. Okay, dapat kasi alam niyo ang sukat nito. Marunong kayong sumukat nito. At ang sukat nito ay ang chamber niya ay 20 millimeter 0.5. Okay.
20.5 mm. So, andi dito yan. Andi dito yan. Yan shot ganyan. Pero may mas mahaba nito. May mas mahaba. Kaya kung susukatin ninyo, sinukat ko yung loob nito. Okay, hanggang do sa yung pag kasi ito, ang sukat nito ay malaki dito sa chamber. Ngayon palit ng palit yan. At ang sukat na nung pinakang malaking diameter na ng pakalampas nitong sa chamber ay medyo lumiit na yan. Gumano na yan. So ito na yung sukat niya. Ang sukat na niya ay 20 na. Okay? 20. Exacto 20 na. Yung chamber niya 20.5. So lumiit na ng 0.5. At ang loob nito papunta dito ay palit yan ng palit sa loob, palit ng palit yan. Dahil nga itong kanyang tapon, okay, napapaliwanag na naman natin. Dahil itong tapon niya ay ito ang laman nito, yan ganyan yan. Dito yung powder at ito ay empty ito. Tapos yung kanyang mga shots ay nandito nakalagay. Nandito nakalagay yung mga shots niya. Ulitin natin ha. Pero hindi pare-pareho ang laki nito. Yan, nakaganyan siya oh. Yan, punong-puno yan. Punong-puno yan ng ng mga ganito. Pero may 12, may nito, di 12, may malalaki nito at meron ding slag, isang buo lang. So ganyan ang niyan, dito ang powder niya. So ito ay sikip dito sa loob. Sikip ito dito sa loob. Nakaganyan kasi yan dyan. Pag pinasok mo, sikip yan. Hindi yan basta-basta papasok. Dahil nga nagkakameron ng pressure yan. O, sikip yan. So, itong part na to ay sikip ito. So, ito ay lumit. Ito ay 18.5 na lang ito. 18.5 ito. So, ang dulo nito, ang dulo ng barrel ay ito. Kasi ito ay may pa ito dito. Ito napapalitan itong mga choke na to eh. May choke pa yan. Ito yung mga original ha. May choke pa yan. Napapalitan yan dyan. At ito ay tatlong sizes ito. Itong mga choke na ginagamit ng mga skid shooter. Okay, ito may mga sizes yan. May mga palit-lit yan. Pero ang entrada niyan dito, tingnan natin ito. Ito ay ayan pare-pareho yan. 18 ito, 18. Palaki ng palaki din, palaki ng palaki. Okay? So ito, may mga choke pa yan. Kaya palit pa yan at ang pinakang malaking diameter nito dito ay 18 dito. 17.8. Okay, 17.8 yung dulong-dulo. So, paliit na pa ganon. Ito yung mga original. Kaya kung mapapansin niyo ito dito, yan ay papasok yan dito. Yan. Parang ganyan yan. Yan, ganyan. Sikip na sikip yan. At hindi mo mapapalabas dito yan. Sikip yan. So, yan. Paliit talaga yan. Ngayon, pag may nakita ko gumawa ng nawasa yung pipe na ginawa niya, walang power yan. Ang tamaan yan ay sabog na ganun. Sabog, kalat. Kaya sabi nila, kasi laki ng bilao. So, walang power yan. Kaya ito ganito, kasi buong buo yan. Kumbaga, yung sa mga 20 meters, ganyan lang ang niyan, ganyan lang ang tatamaan niyan sa 20 meters. Okay, pagdating niya ng mga 50 meters, mga ganyan, kalaki. Kasi nga, ang tubo niyan ay paliit na ganun. Kaya pag bumugay ang buo. Ngayon, kung pantay ang laki niyan, ang putok niyan ay, ang power niyan ay mahina lang. Mahina. So, ganun ang Ayan, at yun lang ang masasabi ko dito. Kasi yun lang ang tanong. Yun lang ang sagutin natin. So, nasagot ko na. Basta't ito, ang dulo ay, ito yung pinakamalaki natin, ang dulo nito ay
17.8 ang dulo nito. At dito sa puno naman, dito sa puno ay 20. Okay. 20 dito sa puno, pagdating sa dulo, paliit na. Yan ay umaabot na lamang natin ng 17.8 o 18, ganyan. So may mga diferensya na ang diferensya niya ay nasa mga 2 mm. 2 mm tapered palit na ganun. So yun lang. At kung ano pa man, ay mag-ingat lamang tayo. Dapat alam din natin ang mga batas tungkol dyan, kung paano natin masusunod ang batas. At punta naman tayo dito sa do sa comment ni Noli. Okay, so ito ang magandang balita ngayon. Yung dati kasi ang concealed carry nakalagay sa bag. Pag nasa motor ka, nakalagay sa compartment ng motor. Doon sa mga wala sa katawan mo. So, pag nakarnap ngayon at naagaw yung motor mo, dala yung baril mo. So, nagreklamo ngayon ang mga gun owner. Yan, kaya ganyan. Punta sila sa Senado, punta sila sa sa House of Representative. Kinausap nila sina Bato, yan, ganyan. So, maganda. At salamat tayo sa mga senador at saka sa mga House of Representatives, hindi ko nababanggitin ang pangalan sa inyo, na inimindahan na yan. Na po pwede na yung baril ay concealed. Nasa katawan, wala nang gagamiting mga bag. Basta hindi nakikita. Kung may holster tayo, may mga holster na dito, basta nasa loob ng katawan natin yan. At hindi naka-display. Wag lamang yung naka-holster tayo ng outside na pang-shooting at hindi bawal, at yun ang bawal. So yun ang kagandahan sa ating batas. Ang tanong, kailan hindi pa po na-implement yan? Kasi hindi pa yan na pirma na lamang ni Presidente, ni BBM ang kailangan. So, ako ay naniniwala na pipirmahan niya dahil pruga naman si Presidente. Pipirmahan niya ni Presidente at ang sabi nila, kasi pinanood ko rin yung mga ibang balita mga 3 months hanggang 6 months yan ay i-implement naman niya ng PNP at yan ay gagawa ng IRR, Implementing Rules and Regulation. Ang magbibigay ng Implementing Rules and Regulation yan ay PNP. Okay, Chief PNP ang mag-ano niyan. So, intayin na lamang natin nun. Hindi pa ngayon yan, hindi pa ngayon. Baka sabihin naman ninyong, inulit ko hindi pa yan ngayon. Pumasa na yan, pero wala pang pirma ni Presidente. At pag pinirmahan ni Presidente yan, gagawa na ngayon ng PNP ng Implementing Rules and Regulation. Yun ang ating babantayan. At sana, nasa maging ma-implement na yan dahil ito ay maging magandang Maraming salamat kay Noli Peace America sa pag-update niya. Nasa America, nasa US siya pero in-update niya tayo. So binirify ko yan at totoo nga na yan ay pirma na lamang ni Presidente ni PBBM ang kailangan diyan. So ayan, at pag yan ay na-implement na bigyan ng i-update ko kayo kung paano ang pagdala. Okay? Kung paano at alamin din natin dahil katungkulan niya ng mga firearms instructor na malaman niya mga ganyan. So, ayun lang. Salamat tayo at napagbigyan na yung ating mga prugan na kagaya natin na hindi na tayo mag-aalinlangan na magdala ng baril. Okay, hindi pa ako makakapagbigay ng mga ma-elaborate yan dahil wala pa naman akong nababasa na Implementing Rules and Regulation. Kaya yan lamang muna ang ibabalita ko sa inyo na tayo ay pwede nang magdala ng baril ng hindi nasasaalang-alang yung ating kaligtasan.
Tama-tama yan. Okay, punta na tayo dito sa ano. Dito naman sa ating sa hamon naman ni ano. Hamon ni Nicole 77. Actually, ayaw ko to sanang ipakita sa inyo dahil yung mga nayabangan. Inaano pa nga niya ako na magpakita ako ng baril, yung mga sarili kong baril. Wala naman tayo sa Pilipinas, wala nga bawal nga baril dito sa mga ano. At pinabasa rin niya sa atin yung nakaraan yung yung label ng motor oil. So, pagbibigyan natin yung lahat ng kahilingan nila. So, ang ipapakita ko lang muna sa inyo ay yung authentication. Kasi baka baka hindi authentic Ito yung authentication, Ito, certificate of authentication. Ito pina-authenticate ko pa ito sa dito sa embassy ng Kuwait. Dahil ito authenticate ito sa authenticate ito sa paaralan, authenticate din ito sa Department of Education at para malinaw sa atin, no. So ito yung authenticate. Kasi pag nagpasok dito, nagsubmit ka sa embassy ng mga i-authenticate nila yan. So ang sabi nila, isama na rin daw natin yung sa machine shop. So itong katunayan na tayo naman ay graduate ng kinayayabangan dito. Na tayo ay graduate ng Piatti University. Ito yung ating diploma. Yan, diploma. Yan. At yan ay silyado ng Piatti University. Ayan nandiyan yung pangalan ko din ayan. So, yan, nagyabang na tayo tuloy. Yan yung authentication ng ating diploma. So, ang nakalagay dito ay with all the rights, privileges, and honor, will as obligation, responsibilities operating thereof, in recognition of this promises, general and special studies exercises presented the Department of Education Culture such as given in Shell, Manila, Philippines. With all the privileges, honors, will, ito ay upon the recommendation of Faculty Herbe, confers the certificate in machine shop technician course. So yan. Authentic po ito. At hindi ko napapakita yung aking mga grade. Hindi ko na sinama yung mga grade ko. Okay, so ito may authentication. Ito, basta authentic itong aking papilis na to. So yan. At ito naman yung mga recognition. Hindi na yan. Hindi na importante yan. At ano pa ba? So, yung mga certificate ko, ang dami. Hindi ko na babasahin isa-isa, Certificate Outstanding Achievement. Ito yung mga certificate na achievement ko dito sa pagtatrabaho ko. Madami kasi ito. Ito. Ang nagbigay nito ay Sheikh Ali Sabah Al Nasser Friendship Match. Ito yung Sheikh dito. Okay, Crown Prince. Ito galing sa Crown Prince. Ito naman ay yung DSWAT dito. Yan. Certificate ko rin yan. Okay? Hindi ko nababasahin sa in recognition of contribution of the success of the DSWAT Shooting Championship 2010. Ayan Muhammad Khalidi, DSWAT President. Okay? Galing naman ito sa DSWAT. Okay, at marami kasi ito. Yung iba dito ay Arabic. Ang alam ko dito yung galing ito sa mga samahan ng mga bangko Kasi marami ditong Ayan. So ito pa yung marami pa kasing authenticate
authentic ng embassy. Yan, pinapa-authentic kasi sa embassy yan, yung mga certificate niyan, in-authenticate din ng embassy yan. So marami akong certificate. Yung iba nasa Pilipinas. So ito, kamong ano ito? Oh, yung iba Arabic. Hindi mabasa. Ito pa oh. Hindi ko na mabilang ito eh. In appreciation of contribution to the size KPC third shooting competition. Shooting championship. Oh, 2010 pa ito. So madami ito. Ito Arabic to, hindi ko nito maintindihan. Ito yung mga ng mga Arab yung mga Arab sa akin. So madami ito eh. Ito. Filipino Action Shooting Team Kuwait. Ayan oh. Elmer Pilorin. Madami kasi ito eh. An instructor, ito. Elmer, in honor of your dedication as firearms instructor. Nakalagay dito. In honor as firearms instructor, we hereby present to this Elmer C. Pilorin as an instructor and shared his skills on basic gun handling and safety courses. Ito yung yung mga Pilipino dito ay kasama yung mga taga-embassy na ako ang nag-conduct ng gun safety seminar. Ito. Ayan o. Ito ay noong kailan pa ba ito? So napakadami nito. Hindi ko na ito, yung iba nga ito nga hindi ko dinidisplay eh. Yung mga plaque hindi ko rin dinidisplay. So napakarami nito. So ito yung isang katunayan na tayo ay as an instructor and shared his skills. Ayan, nakalagay yan dyan. So ayan, isa pa yan. So meron pa ditong mga sulat Arabic naman. Ito, certificate of appreciation. This certificate presented to Elmer Pilorin and appreciate to your effort in organizing KNPC Second Shooting Championship. So napakarami po nito. Napakarami niyan. Yung ibang mga sulat Arabic nga. Kaya hindi ko na inaano to. Ayan o. Ito galing sa galing sa hari ng Kuwait. Ayan o. Le Sheikh Sabah Al Salim Al Amud Al Sabah. Ito yung hari dito, galing ito. This certificate of appreciation and recognition is hereby awarded to Elmer C. Pilorin, Tournament Range Officer 2, for her dedication and effort contributed in the success of late Sheikh Sabah Al Salim Al Amud Al Sabah Kuwait Shooting Challenge Cup 2013 held at National Ranges Company Kuwait. Ito yung tayo ay naging range officer dito. So, hindi ko napapakita siguro lahat. Ang dami pa naman. Ito pa oh. Ito pa isang pa ito. Ito pa yung isang club ng Filipino Shooting Club. This certificate is awarded to Elmer Pilorin in recognition of valuable contribution of gun handling and safety seminar, pistol and rifle held at the Marine Shooting Range Complex, Sabah Al Salim, Kuwait. Ayan o. So, ngayon ko lang ito pinakita. Ito naman yung ito naman yung galing sa aming kumpanya. Ayan o, Marine Shooting Range. Certificate certifies that Elmer Pilorin, a firearms instructor, ayan o, sa baba ng pangalan ko, a firearms instructor, ayan, has successfully completed the advanced first aid and basic life support course. Ayan o. May training din kasi kami dito ng ito yung training namin. Hindi lamang, kasi pag ikaw firearms instructor, kasi may training ka rin ng first aid. Ito, advanced first aid and basic life support course. Kasali yan. Sa pagiging firearms instructor, dapat mayroong kanyan. So, ito, kasali ito. Held at Marine Shooting Range, Kuwait.
important day of the month of June 2016. Okay, ang ano dito ay si Brigadier General Al Salim, Shooting Range Complex Manager. Mr. Will Al-Katami. Ito yung mga ano dito. So yan, bukod sa pagiging firearms instructor natin, tayo ay may ano din, may certificate din tayo sa first aid. Kasali po yan sa mga firearms instructor. Okay, so ang dami pa nito. Ito, may it be known the certificate that has been presented to lecturer, Mr. Elmer Pelorin for outstanding active participation Filipino Pistolero Seminar. Ayan. Dami nito. Ito pa, Filipino Action Shooting Team certified of appreciation in honor of your dedication as range officer. Yan, range officer. We humbly present this to Elmer Pelorin, who helped us facilitate and assure the safety of all shooters during Philippine Independence Shooting. Ito, kahapon tayo ay Independence Day. Nung Independence Day ito nung 2013. Tayo ang nag-conduct ng gun safety seminar. Ayan Dami. Hindi ko nababasahin yung iba. Baka naman Certificate of Appreciation to Elmer Pelorin, Firearms Instructor, Mayadin Shooting Range. Ito yung mga certificate natin. Ayan certificate as Firearms Instructor. Ito ay galing sa ito ang nagbigay nito ay embassy natin ito sa Philippines. Sa embassy natin ng Kuwait. ASEAN Committee in Kuwait, State of Kuwait present. Ito, ang pumirma dito ay si Ambassador. Ambassador ng Kuwait ang kaysa isang pumirma dyan. Ayan, na nagpapatunay na tayo ay firearms instructor. At ito pa, meron pa tayong certificate dito na may picture pa tayo doon. Ang dami. So, ito pa, certificate of precision. Present to certificate Elmer Pelorin in recognition of contribution in gun of the success of the second peak gun shooting given on the 6th December Mayadin Shooting Range sa Banquet. So, ang dami-dami nito. Ayaw ko nang siguro naman ay bahala na kayo kung paniniwalaan ninyo ito. Hindi ko na dinalan lahat. Yung karamihan kasi Arabic. So, ayan lang ang masasabi ko sa inyo. At hindi ko sana papakita yan, pero sabi ipakita daw natin. Dahil nga yung iba, sino ba yung Pilipino na yan? Maliit kasi minsan ang tingin sa ating mga Pilipino pagka tayo ay na ganyan. So, iwan ko na sa inyo ang bahala na kayo. Kung kayo maniniwala sa akin, kung ibas ninyo ako, walang problema. Ibas ninyo ako. Pero ang masasabi ko lamang sa inyo, hindi ako mag-YouTube kung wala akong pinanghahawakang mga ganito. Ilang masasabi ko sa inyo, God bless us all. At yung mga tanong ninyo, ang sabi ko naman ay sasagutin ko lamang sa abot ng aking maliit na kaalaman. At kung ako ay binabas ninyo, karapatan ko din naman na ipagtanggol yung aking sarili. Pero hindi ko kayo naaway. Welcome po kayo mga baser. Kanina lamang may nabasa ako, gunggong. May nagbasa atin, gunggong daw ako. Tinatawanan ko lamang yan. Siguro, kung ako'y gunggong, hindi ko matatanggap itong karami-rami. Ang dami ko pa pang certificate, inuwi ko na sa Pilipinas. Hindi ko nga ito i-display. Dahil ako'y nayayabangan pagka i-display ko pa ito. So yan, God bless us all. Thank you very much. Napahaba yung ating At ingat po tayo. At God bless us.